Sa mundo ng mga halaman, may isang itinuturing na immortal. Kayang mabuhay kahit sa pinakamadilim na sulok. Kayang magtiis kahit linggo mong makalimutang diligan. At higit sa lahat, binabantayan ang hangin na iyong hinihinga habang ikaw ay natutulog. Pero alam niyo ba na ang pinakamatibay na halaman ay mayroon ding kahinaan? Sa video na ito ay hihimayin natin ang 10 kritikal na pagkakamali na unti-unting pumapatay sa iyong snake plant. Aalamin din natin ang tamang teknik sa pagdidilig. Bakit hindi pwedeng basta-basta ang lupa sa paso? At paano ba pabilisin ang paglaki ng iyong snake plant? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang snake plant o Dracena tripasciata ay hindi lang dekorasyon. Sa agham, kilala ito bilang isa sa iilang halaman na naglalabas ng oxygen kahit sa gabi. Pero dahil sa tough reputation nito, marami sa atin ang nagiging kampante. Dito nagsisimula ang problema. Narito ang 10 bagay na wag mong gagawin sa iyong snake plant. Sobrang pagdidilig. Ito ang number 1 killer ng snake plant. Dahil ito ay isang succulent, nag-iimbak ito ng tubig sa kanyang mga dahon. Ang madalas na pagdidilig ay nagiging sanhi ng root rot o pagkabulok ng ugat. Diligan lamang ito kapag tuyong-tuyo na ang lupa hanggang sa kailaliman. Paggamit ng pasong walang drainage. Huwag itatanim ang snake plant sa lalagyan na walang butas sa ilalim. Kapag naipon ang tubig sa ilalim ng paso, malulunod ang mga ugat nito at mabilis na mabubulok ang halaman. Paglalagay sa masyadong mainit na sikat ng araw. Bagamat kaya nito ang liwanag, ang direktang sikat ng araw sa tanghali, lalo na sa labas ng bahay, ay maaaring makasunog o mag-iwan ng sunburn sa mga dahon nito. Mas gusto nito ang indirect light. Pagdidilig ng direkta sa gitna ng dahon. Huwag bubuhusan ng tubig ang gitna ng rosette o kung saan tumutubo ang mga bagong dahon nito. Kapag na-stack ang tubig doon, magre-resulta ito sa crown rot na mabilis na ikinamamatay ng halaman. Sa lupa lamang palaging magdilig ng tubig. Paggamit ng masyadong malaking paso. Ang snake plant ay mas gusto ang medyo siksik na ugat o root bound. Kapag masyadong malaki ang paso, mas maraming lupa ang may hawak ng tubig na nagiging sanhi muli ng overwatering o pagkabulok ng mga ugat nito dahil sa sobrang tubig sa paso. Masyadong madalas na paglalagay ng fertilizer. Hindi kailangan ng snake plant ang maraming pataba. Sapat na ang lagyan ito minsan sa loob ng ilang buwan o tuwing growing season. Ang sobrang fertilizer ay maaring makasunog sa mga ugat nito. Paggamit ng garden soil lamang. Huwag gumamit ng purong lupa mula sa bakura na masyadong malagkit o compact. Kailangan ito ng well-draining soil mix. Halimbawa, lupa na ginagamit sa cactus or succulent mix para mabilis na dumaan ang tubig at makahinga ang mga ugat nito. Pagpapabaya sa alikabok ng mga dahon. Ang malalapad na dahon ng snake plant ay madaling kapitan ng alikabok. Kapag makapal ang alikabok, nahaharang nito ang kakayahan ng halaman na mag-photosynthesis. Para maiwasan ito, punasan ang mga dahon gamit ang basang tela paminsan-minsan. Paglalagay sa masyadong madilim na lugar at walang airflow. Kaya nitong mag-survive sa low light pero hindi ibig sabihin na zero light. Kung ilalagay sa madilim na sulok na walang daloy ng hangin, hihinto ang paglaki nito at magiging prone sa peste gaya ng mealybugs.
paggalaw o paglilipat ng masyadong madalas. Huwag itong ilipat ng pwesto o paso kung hindi naman kailangan. Stressful para sa halaman ang pabago-bagong environment. Hayaan muna itong mag-adjust sa isang lugar bago magdesisyong ilipat muli. So paano nga ba natin aalagaan ng tama ang snake plant? Simple lang, gamitin ang finger test. Isawsaw ang daliri sa lupa kung tuyo na ang unang 2 pulgada, saka lang diligan. Gumamit ng well-draining soil mix tulad ng hinalong pumice at garden soil. At higit sa lahat, punasan ang mga dahon para makahinga sila ng maayos paminsan-minsan. Ang pag-aalaga ng halaman ay parang buhay. Hindi kailangang madaliin at hindi kailangang palaging sobra. Minsan, ang tamang distansya at tamang atensyon ang susi sa paglago. Ikaw ba, kaurban? May tanim ka din bang snake plant? Alin sa mga nabanggit ang ginagawa mo? Kung meron kang opinyon o suggestion sa pag-aalaga ng halamang snake plant, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.